Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa naging paksa ng live po ni Kalingap Edu kamakailan lamang po At ang naging paksa nga po rito mga kalingap ay isang pagbibigay ng babala at pagbibigay payo po. So sino kaya po ang kanyang tinutukoy po? O sino kaya po yung binibigyan niya po ng payo po dito sa naging laman ng kanya pong paksa sa kanyang naging live mga kalingap? So yan po yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega shout out sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Birador. At tangkilikin din po natin mga kalingap ang ating mga kasamahan po natin Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na po yung mga nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. So mga kalingap ay kumuha po tayo ng maikling video clip doon po sa naging live po ni Kalingap Edu, kung saan siya po ay nagbibigay po ng babala at the same time po yung pangaral or payo po. Okay, in general sa atin lahat, pwede natin pong isipin kung sino po yung kanya pong pinatutungkulan dahil po sa kasagsagan na naman po o dahil na naman po sa napapanood po natin o nadarama po natin, nakikita po natin mga kaguluhan. So siguro ito po mga kalingap ay napapanahon itong naging paksa po ni Kalingap Edu sa kanya pong live. So panoorin po natin ito mga kalingap. Yan guys, at sa mga nangyayari ngayon guys, dapat maging wais tayo sa ating mga galaw. Sa lahat ng mga na-experience natin, lesson learned na dapat yan. Sa mga gaano natin nagawa, dapat na yung maging broad yung isip natin sa mga possibilities na mangyayari. At hindi dapat natin isipin lang ay yung ating personal na parang na tampo or something na guys, kasi pwedeng maging life changing yun yung mga decision natin na hindi magaganda. Yun lang although hindi ko man sila kinukumbasin maging magpakumbaga susunod, maging wais lang sila sa mga decision sa mga susunod sa buhay. At kasi pwedeng dalhin mo yan habang buhay yung mga maling decision, although matutunan mo naman na siguro yan. Hindi mo maiiba yung, hindi mo mababago yung nagawa na. Yun po yun. Tama guys, tama ba? Baka may nasabi akong mali guys, i-editin na lang. Sa mga nakapaligid, dapat maging aware siya. Kung sakali, or tayong lahat, maging aware tayo sa mga nakapaligid sa atin, mga taong palalapitin natin sa buhay natin. Kasi di natin alam kung ano ba talaga ang gusto ng mga taong lalapit sa ating buhay. Sa kanya-kanya na lang, ano na lang natin, parang i-spread na lang natin sa pangkalahatan. Ako kasi kahit pa paano ako ngayon, iwas din ako sa mga taong alam nyo na yung maidadrag ako sa hindi maganda na mababash ako or ako may papahamak ako sa mga
mga mga kung ano-anong content, ano, or live or reaction. So, ganyan. Kasi alam Okay, ko, so yan po mga kalingat. Napakasimple lang po yung kanya pong sinasabi. Bagamat medyo mahaba po yung aking kinuha. Pero napakasimple po yung pagkakaintindi ko doon sa kanya pong sinabi mga kalingap. Nang dahil po dito po, so nang dahil po sa mga kaguluhan na muli, kaya nga sinasabi po niya rito ay sana ay huwag tayong magkakamali. Yung daw pong mga pangyayari. Okay? Yun daw pong pangyayari sa ating buhay ay gamitin po nating mga aral or sana po ay magsisilbing aral para po tayo ay mapabuting tao sa hinaharap o para po tayo po ay mabago. Okay? So tama naman po mga kalingap, tayo yung mga experience po natin, whether they are masaya, they are kung whether sila po ay malulungkot, na mga karanasan ay pwede natin mapagkuhanan, kapulutan po ng aral. Okay, para tayo po ay magbago. Okay? So magbago for the better, not for the worse, yung mga kalingap. Totoo po yun mga kalingap. Yung mga karanasan po natin sa nakaraan ay pwede po nating kapulutan ng aral para tayo po ay maging mabuti o mabagong tao at maging mabuting tao. Okay, so maaari mga kalingap, itong mga taga-suporta po o itong mga viewers po na mayroon pong tampo, mayroon pong kinikimkim na galit po sa puso nila laban po kay Kalingap Edo nang dahil po sa mga nagdaan pangyayari, maaaring sabihin po nila o maaaring ikataas po ng kanila pong mga kilay at maaaring sasabihin po nila mga Kalingap, look who's talking. Okay? Ikaw ay nagsasalita pero bakit hindi mo ginawa kung ano po ang nararapat? Kasi yun po yung demand po ng mga viewers po noon ng EDC o mga taga-suporta po ng EDC na gawin ang nararapat po ni Kalingap Edo bilang isang lalaki. Hindi po ba? So sa mga sinasabi po dito ni Kalingap Edo mga Kalingap ay maaari ikatataas ng mga kilay po ng mga dating pong sumusuporta rin po kay Kalingap Edo na ngayon po ay nandun na po sa kabilang panig. Okay? So sabi niya po dyan mga Kalingap, isa pa pong pinakapunto na kanya pong nabanggit po dyan mga kalingap ay sana lang po ay mag-ingat po ng tayo. Okay, so in general po pwedeng in general pero kung mayroon po kayong nasa isipan kung sino yung pinatutungkulan dito mga kalingap sana ay marinig po nila, sana po ay mapanood po nila kung ano po yung mensahe nitong Kalingap Edo sa kanila po. Okay? Pwede rin patungkol po sa kanila, mga kalingap. Okay? So, sinasabi po niya dyan, mga kalingap, ay sana ay hindi tayo magkamali. O sana hindi sila magkamali ng paggawa po ng desisyon at kinakailangan. Sinasabi po niya dyan, ay ano po yung kinakailangan? Yung pagtitiwala sa tao, mag-ingat. Yan din po yung sinasabi po ni Kalingap Rab, mga Kalingap tayo po dapat ay mag-ingat sa pagbibigay po natin ng tiwala po sa ating kapwa. Okay. So, at yung desisyon, kasi ngayon yung pangyayari mga Kalingap, napakadali po nila magtiwala. Okay? Na yung sinasabi po nilang pinagkakatiwalaan po nila noon, umalis po dito sila sa Kalingap at sinasabing nandun po yung kanila pong loyalty sapagkat sila lamang po yung mga nagtanggol po sa kanila pero ano po ngayon ang kinalabasan. Okay? So kaya yun po yung babala o payo na rin pong matatawag mga kalingap ni Kalingap Edo dito po sa dati po niyang naging kalab team na para sa kanya ay para sa kanya po o para sa atin po ay nararamdaman po natin na mayroon pa rin po siyang pag-care. Okay? Mayroon pa rin po siyang natitirang care sa mga taong ito. Kasi hindi naman po yan mawawala agad-agad mga kalingap. Kasi marami naman pong masasayang moments. Marami naman, may mga pinagsamahan po naman sila
lalo na po itong pamilyang ito, wala naman pong masamang tinapay. Di nga natin po alam kung bakit. Bagamat mayroon po silang sinasabi na hindi magandang ginawa itong si Kalingap Edo, pero hanggang sa ngayon po mga Kalingap ay hindi pa naman din po napapatunayan, lalo na po itong humusga kaagad-agad kay Kalingap Edo, yung mga humusga na sinasabing siya po ay manyakol. So yan po yung pinakapunto lang po niya dyan mga Kalingap. So itong mga karanasan po natin ay pwede nating kapulutan po ng aral na pwede nating magamit para tayo po ay maging mabuting tao. At the same time, huwag tayong magpapadala o magbibigay ng tiwala sa ating kapwa. Sabi nga po ni Kapisot mga Kalingap ay trust no one, pero pati yung kanyang sarili ay hindi po niya mapagkakatiwalaan mga Kalingap. Okay, so dapat daw ay hindi padalos-dalos po tayo sa ating mga desisyon. Totoo naman po mga Kalingap, pag tayo po ay nagpadalos-dalos sa ating mga desisyon, ay maaaring ito po ang pagmumulan po ng ikasisira po natin, gaya rin po sa kanila. O ngayon, nag-iingay na naman po. Akala ko ba naman ay tatahimik na, humupa na po ang lahat. At umayos ng sitwasyon, pero nandito na naman po dahil sa maling desisyon. Para sa akin, maling desisyon, maaaring sa kanila ay tama yung kanila pong desisyon at yung ibang sumusuporta sa kanila ay maaaring sinasabi ay tamang desisyon po yung kanila pong ginagawa. Pero tingnan po nila yung kinalalabasan, yung resulta. Tingnan po nila yung resulta ng kanila pong naging desisyon, kung ito man po ay para sa kanila pong kabutihan o baka naman po sasabihin po ng iba napapabuti po nila yung kanilang sarili ng dahil po sa kanila pong naging desisyon. Paano po naging mabuti? Nang dahil lamang po sa mga pangako ng mga sponsor, dahil po sa malalaking kwarta, pera-pera na pinag-uusapan po nila mga Kalingap. Hindi tayo humuhusga, pero ganun na nga po, gusto po nila ng katahimikan, pero ano po yung resulta ng kanila pong naging desisyon? Ito po ay pag pinagmulan na naman po ng ingay, pinagmulan po na naman po ng mga kontrobersya, at pinagmulan na naman po ng bashing, at ultimong mga bagay-bagay na hindi na dapat ilabas. Ang mga pangyayari na itinago na po ng panahon ay naukalkal, nailalabas na muli. Gaya po niyang sinasabing duda ang mga marami na itong mag-amang Beran at Tiki daw ay hindi mag-ama. Okay, so yun po yung pag-isipan po. Okay, so tama po itong sinasabi po ni Kalingap Edo mga Kalingap. Okay, so hanggang dyan na lang muna tayo mga Kalingap. Muli tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at siyempre sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.